yung destabilization, no? Kasi it's a real threat, no? Kasi no, hindi pa nga nadadampot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang ilang beses na sinubukan yan. Open secret naman yan. Pero ngayon kasi ito, ang madalas ko nadidinig na nagwa-warn nito ay si former Senator Sonny Trillanes. Kung may mangyari kay BBM, 'di ba? Isang bagok lang 'yan, whatever that is. Aksidente o sinadya, mag-iiba lahat 'yan, 'di ba? Dahil magiging presidente si Vice President Sara Duterte. Okay. So given this possibility, paano dapat i-handle itong buong scenario na ito ng Marcos administration? Well, kaya nga merong impeachment, may mga nagsimula na yung mga kaso laban kay Vice President. Tingin ko magko-culminate yan sa isang plunder case na may basihan naman na non-bailable. Kaya yung ICC laban kay Sara, kay Vice President, baka tama, kasama siya doon sa communication ni Las Cañas, etc. Pero hindi siya principal eh. Hindi siya principal. Kaya baka malabo na siya ay masama ron. Pero yung impeachment at saka yung criminal cases, yun nakaamba sa kanya ngayon. Isang dahilan dyan ay dahil nga sa ganyang klaseng threat. No? Na siya mismo inamin na kung may mangyari sa kanya, ipapa-assassinate niya yung presidente. So, very open yung kanyang threat. Tapos ito, usapin naman ng uprising. Usapin ng uprising. Na, wala sila zero-sum game eh. Wala na mawawala sa kanila. Diba? Yung kanilang mga padron, yung kanilang patriarch, nandun na at hindi na yung maibabalik kahit sigaw ng sigaw yung kanyang mga supporter na send him home. Diba? Hindi na mangyayari yun eh. So sa kanila parang ang kailangan na lang nila gawin na dati pa nilang isinisigaw nung panahon ni Kibuloy, no, ay pabagsakin ng gobyerno. No ifs and buts. Yun na lang ang kanilang option. Yun lang ang kanilang option. Kaya yung threat na yon ay very real. Whether that will succeed is another thing, no? Kaya by this time ay tingin ko nag-loyalty check na yung gobyerno eh, no? Dahil may mga ngayon nabalitaan ko na may mga junior officers na matatapang na nagpo-post ng kanilang criticism, no? Sa gobyerno at pagsuporta kay Digong. Medyo bawal yan ha. Medyo bawal yan. Validated ba yan? Kasi yung isa yatang post hindi na kasama sa serbisyo eh. How valid ba yung ano? Well, yung ibang yung mga hindi kasama sa serbisyo, marami diyan mga dating general. 'Di ba? Yan yung mga pumipirma eh. 'Di ba? Pumipirma sa mga petition, no? Pero anecdotally, halimbawa nung nasa Pangasinan ako, sinabi sa akin, "Uy, ang tatapang ng mga dito ngayon Nagpo-post sa kanilang Facebook account." No? Meron daw magpa-file ng asylum eh. No? Oo, si Harry Roque, asylum. Ganon? Persecuted ba siya rito? Medyo, dahil nakulong siya ng isang araw, nakaharap niya yung bakal na rehas, di ba? Di ba? Di ba? Ang tawag niya sa sarili niya, political detainee. So, baka political persecution na yon, no? At dahil lamang sa issue ng contempt, ay tumakas na siya, naging pugante siya. Contempt lang yun contempt. Pero ang alam ko, may nakasampang kaso sa kanya sa DOJ. Yes. No, na related sa human trafficking at saka sa money laundering, no? Kung siya ay magpa-file ng asylum sa Netherlands na very strong sa human rights, very strong against human trafficking as well as money laundering. Tapos siya ay counsel pa ng isang akusado for crimes against humanity, baka mahirapan siya ng konti. No? Konti lang naman, no? Tsaka, lalo na kung matutuloy yung kaso sa DOJ, yes. No? At pag natuloy yun, pwede siyang ipa-extradite dahil may extradition treaty tayo sa Netherlands. No? Saka Senator, kung pag-uusapan dito yung legitimacy para mabigyan ng political asylum, dapat siguro ang humingi niyan, kung nagkaroon ng pagkakataon, ay si Senator Leila de Lima. Yun talaga pinersecute. At isa po sa mga nag-persecute sa kanya ay itong si Harry Roque. Tama. At, at siguro si Leila, dahil isa ko sabi sa kanya na wag mo nang bumalik dahil nandun kami sa Amerika noon eh. Nung nagkasalubong kami ron, iba yung aking lakad, iba yung sa kanya. Ang sabi ko,
That was December 2016. Sabi ko sa kanya, huwag ka munang bumalik, obserbahan mo muna. Dahil yung kalaban mo, hindi lang makapangyarihan, no? Yung kalaban mo ay psychopath. No? Kaya huwag ka munang bumalik. Kung gusto mo, kung lalala yung sitwasyon, pagtulungan natin na mag-file ka ng asylum sa Europe o dito sa Amerika. Ang sabi ni Laila noon ay, hindi, wala naman ako nagawang masama. Ba't ako matatakot bumalik? No? Yun yung kanyang paninindigan. Kaya bumalik siya. No? Hindi ko alam kung nagsisi siya. Pero napag-usapan namin yan bago siya nakulong. No? Yun, pero tunay na asylum yun. Tunay na asylum. At isa sa mga persecutors niya, yung nagbabalak ngayon na mag-file ng political asylum. Tama. Kahit sa anggulo mo naman tingnan, pinapersecute ba si Harry Roque? Sabi nga nung isang, si Congressman Ace Barbers, kung hindi ako nagkakamali. Yung parang, alam ba yun? Ipa-paraphrase ko na lang, no? Parang, don't see yourself as you're not that important. Yan ang sabi niya. Oo nga. Diba? Yung comment niya. Kaya, may lumalabas nga ngayon na sa social media, nakita mo ba yun? May pinirmahan daw na letter si President Donald Trump sa ICC para palayain si Digong. Kagaguhan yan. Kagaguhan yan. Yan ang problema Ang daming naniniwala no? Okay. Pero how serious itong yung mga nadidinig yung mga grumblings the part of sinasabi niyo local junior officers? Kasi for an EDSA type dito initiative to succeed, kailangan mo diyan ng military at law enforcement component, di ba? Armed component. Tama. Tingin ko ay may mga grumblings, lalo na sa mga retired military. At meron din sa loob dahil wag mong kalimutan, tinreplay ni Digong yung sahod ng mga pulis at saka mga sundalo at yung kanilang benefits. Kaya meron niyang residual influence sa loob. Pero ang crucial kasi sa isang mutiny or uprising, yung chain of command. At least dapat mahati yon. No? If not, katulad ng nangyari kay ERAP, yung buong chain of command nag-withdraw ng support. Noong panahon ng EDSA, nahati. Diba? Si Enrile at saka si FBR ay sumama doon sa mga coup plotters. No? So, yun yung crucial. Ngayon, duda ako kung makukuha nila yung chain of command ng katulad ng nangyari kay ERAP. Yung withdrawal of support. Yung tinatawag nilang walk in the park. No, kumbaga sasabihan na lang yung Malacanang, tapos na kayo, no? Kaya tinatawag nilang walk in the park, no? Duda rin ako kung sakaling mahati, pero sino ba naman ako, no? Wala naman akong alam sa nangyayari sa loob, no? Pero yun yung kailangan nilang gawin para maging medyo magkaroon ng semblance ng success. Dahil karamihan sa mga militar ay hindi naman sasama sa either for or against a coup. Karamihan sa militar ay manonood. Sino ba mananalo? Sino ba mananalo? At yung mga plotters, hindi naman yung kukuha ng marami para sumama dahil malalaman. So kukunin nila ay kakaunti lang. Usually, yung kinukuha nila ay yung elite forces. Yung Scout Ranger, yung Marines, mga SAF, sa Police SAF. Yung Special Action Force, yun ang kukunin nila. Yung merong wherewithal para sa isang bakbakan. At yung medyo hindi naman magsasalita, hindi magkikwento bago mangyari. Kaya yun yung sitwasyon. Kaya ang problema lang, even a failed mutiny can be as damaging as a successful one. No? Pwede naman na yung gusto mo manalo ka, pero kahit hindi ka manalo, matalo ka, nakapaggulo ka. No? At siguro at least 1 year to 2 years, baka magdalawang isip ang mga investors. Baka magdalawang isip. Kaya makakagulo siya.